Okay, so magandang gabi po sa ating lahat, and again, dito na naman po tayo sa programa po nating Concern ng Bayan, na kung saan pinag-uusapan po natin ang mga concern at issue po ng ating pong lungsod dito po sa lungsod ng Parañaque. At kung ako nga po ay patuloy na nagpapasalamat sa inyo pong likes, comments and shares po sa ating himpilan ng Parañaque Net Radio. At gusto ko nga po kayong batiin ng magandang gabi. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan, dahil nga po ngayong araw na po na ito ay nagbabadya na naman po ang ulan. At kahapon nga po ay nakaranas tayo ng ulan na kung saan talagang malakas na ulan, at nga alam naman natin na kapag maulan doon natin sinusukat yung ilan sa mga proyekto ng ating pong lungsod. At isa nga po sa nakita po natin, bagamat malakas po ang nagdaan na ulan, ay hindi po bumaha doon po sa mga kalimitang bumabaha, ano. Kaya isa po itong palatandaan ng ating pong lungsod ay gumagawa po ng mga kaparaanan, dahil nga po importante yung tinatawag na solusyon. At ang solusyon na yan ay patuloy po na inaalam ng ating pong pamahalaan. Kaya nga po doon sa mga may concern regarding sa baha, sabi ko nga nung mga nakaraang programa ko, simulan po natin sa ating pong tahanan at sa ating pong mga kapaligiran. Patuloy po nating linisin ang ating pong estero, patuloy po nating linisin ang ating pong mga kanal, 'di ba? Magtulungan, 'di ba? 'Yan ang importanteng yan ang importanteng message po. At doon naman po sa may mga concern, patuloy po na i-message nyo po kami, or i-comment, or i-message po, para at least mapag-usapan ang lahat po ng mga concern na gusto nyo pong pag-usapan. Muli, ako nga po si Quiz Gerald ng Concern ng Bayan, at ngayong gabi nga po ay gusto ko pong bigyan ng importansya ang nagkarang atin pong media forum. Ito po ay atin pong pag-uusapan ng special coverage po na nangyari dito po sa atin pong lungsod. Yung atin pong media forum na ginanap po noong June 18, 2026, di ba? So magandang araw mga kababayan. Narito na naman po ang inyong lingkod na si Quiz Gerald at programang Concern ng Bayan, ang boses ng mamamayan para po sa mamamayan. Ngayong araw ay atin pong babalikan ng ilan sa mga pinakamahalagang punto na tinalakay po sa ginanap na media forum. Di ba? Ito po yung excellence in barangay governance, kung saan nagbahagi ng kanilang karanasan, programa at pananaw ang atin pong mga barangay leaders at mga panauhin, di ba? At isa-isahin po natin ang mga mahalagang aral na dapat nating dalhin bilang mamamayan. But before that, gusto ko pong pasalamatan lahat po ng mga umattend po sa atin pong forum nung nakaraan pong June 18, 2026, ano? Nagpapasalamat po tayo syempre sa atin pong himpilan ng Parañaque Net Radio Worldwide, kasama po ng Philippine Digital Media Society, na kung saan sila po ang nag-organize, o kami po o tayo po ang nag-organize ng nasabing forum. At nagpapasalamat din po tayo syempre sa lahat po ng mga panauhin natin. Nandyan po yung atin pong mga kapitan, 'di ba? Nandyan po si Cap Noel Haplos ng San Isidro. Nandyan din po ang atin pong kapitan ng Barangay Don Bosco na si Kuya Mar Jimenez. Nandun din po ang kapitan ng Barangay Vitales na si Cap Alvarez, di ba? Nandun din po ang kapitan ng Barangay Don Galo na si Lola Cap Marilyn Burgos. At nandun din po yung isa pang mga panauhin po natin na si Engineer Alex Gregorio po ng Barangay Santo Niño. Nandyan din po si Attorney Arcal Astorga na siya pong presidente ng BF Homeowners Association. Andyan din po ang atin din pong panauhin na si Attorney George Roy Tohirang ng Barangay Don Galo. Kasama din po si Attorney Glenn Manyo, at syempre nandun din po si Kagawad Nino Castro Verde ng Barangay Moonwalk. Nandun din po si Mr. Noveno, na kung saan siya rin po ang HOA President po ng Barangay Don Bosco. At kami po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga dumalo na mga panauhin natin. Syempre, bakit po? Ito po'y palatandaan
na ang mga nabanggit ko pong mga personalidad ay gusto pong magkaroon ng maayos na pamamahayag, tinatawag na, alam niyo, transparency, meron pong accountability, dahil po ang pagharap po sa mga ganitong forum ay napaka-importante para po sa tiwala ng mga mamamayan. Ngayon, doon naman po sa mga hindi nakadalo, ay nagpapasalamat pa rin po kami. Dahil naman po, ito naman pong forum na ito ay umpisa pa lamang. At inaasahan din po namin na sa mga susunod pa na mga forum, naway makadalo na po kayo. Dahil hindi lamang kami ang nais marinig ang inyo pong mga tinig, kundi ang inyo pong mga nasasakupan. At gusto rin po naming sabihin po sa inyo na meron din pong special report na nangyari, 'di ba? Ang departamento po ng PIO na kung saan pinamumunuan po ng atin pong acting OIC na si Mr. Erel Kabatbat. Nakita po natin yung kanya pong willingness na tumulong, yung kanya pong willingness na maglingkod po dito bilang PIO OIC dito po sa lungsod ng Parañaque. Tayo po ay nagpapasalamat dahil po ang atin pong PIO, ang atin pong Public Information Office ay bukas para makinig, bukas para makipagtulungan sa atin pong mga mamamayan. So, lahat po ng mga programa ng atin pong lungsod ay malaki po ang trabaho or gampanin po ng PIO dahil sila po ang nagpapalaganap ng mga impormasyon regarding our city at tayo po ay natutuwa dahil nga po sa katauhan po ni Mr. Erel Kabatbat ay nakita po natin yung tinatawag na pakikipagtulungan. So maraming salamat po. Muli, kami po ay nagpapasalamat sa lahat po ng atin pong ng mga naging panauhin. Salamat po dahil binuksan nyo po ang pintuan, binuksan nyo po ang inyo pong oras upang maipahayag ang inyo pong excellence in barangay governance. Kasama po ng atin pong mga panauhin. Di ba? Kaya salamat mula po sa himpilan ng Parañaque Net Radio Worldwide at ng Concern ng Bayan, PDMSI, maraming salamat po sa inyo. Ayun, so binabati ko po lahat ng mga nasa online world, syempre, yung pangunguna po ng ating po number 1 na supporter na si Jasper Silent Boo, maraming salamat. Good evening, Kuis Gerald at sa mga ka-CNB, God bless everyone. Syempre, nandyan din po si Kuis Mike, keep it up brother, tough fun. Yun, maraming salamat Kuis at salamat sa iyong panonood, di ba? Salamat kasi inuna mo ko kaysa kay Sigabo, di ba? Okay, kaysa kay Coco Martin dahil alam naman natin na opening day ngayon yan, di ba? Pero maiba tayo. Itong segment po na atin pong pag-uusapan. Ito po ay isa sa mga sinabi ng atin pong panauhin na si Attorney Hirang. Sabi po niya, isa po sa pinakamahalagang punto na ibinahagi po ni Attorney George Roy Tohirang ay ito. There are two important aspects sa ating projects. Number 1 is implementation. Number 2 is reports. Mga kababayan, hindi po kasi sapat na merong proyekto. Hindi rin po sapat na meron pong programa. Mahalaga na ito ay naipapatupad po ng maayos. Ngunit mahalaga rin na naipapaalam po ito sa publiko. Dahil ano ang silbi ng proyekto kung hindi alam ng mamamayan? Dito po pumapasok ang mahalagang papel ng media. Hindi lamang tagapagbalita, kundi katuwang ng barangay sa paghahatid ng impormasyon. Dahil kapag may impormasyon, may partisipasyon. Kapag ka merong partisipasyon, may tiwala. At kapag ka meron pong tiwala, mas lumalakas po ang komunidad. 'Di ba? So napakaganda pong insight. Napakaganda pong insight niyan kasi alam niyo po, ito pong himpilan ng Parañaque Net Radio ay bukas po sa pakikipagtulungan sa ating city government. At hindi lamang po sa city government, kasama rin po ng atin pong mga kababayan. Dahil po ang information dissemination ay very important.
Alam niyo po kung bakit? Kasi minsan sa impormasyon, kapag ka hindi alam ng tao, di ba? Yung impormasyon na merong ayuda, impormasyon na merong proyekto, impormasyon na natapos na po yung proyekto. Kumbaga sa madaling salita o sa madaling sabi, importante po na alam ng taong bayan ang mga nangyayari sa lungsod, sa barangay, at sa mga departamento dito po sa lungsod ng Parañaque. Kaya inuulit ko, ang Parañaque Net Radio Worldwide o ang PDMSI ay bukas po sa pakikipagtulungan sa pagbabahagi ng impormasyon regarding our city. So, maraming salamat po, Attorney Hirang, sa inyo pong insight na kung saan napakaganda. Di ba? And then, speaking din ng atin pong pinag-uusapan doon po sa forum, isa rin po sa atin pong nabanggit, yung tinatawag na importansya ng active na page, importansya po ng active na hotline. Isa naman sa ating mga naibahagi po sa forum ay ang kahalagahan ng active na social media pages at mga contact numbers po ng barangay at departamento o tanggapan dito po sa lungsod ng Parañaque. Mga kababayan, alam niyo po kasi, kapag ka sa panahon ng emergency, tulad po ng sunog, baha, o anumang sakuna, hindi po tarpaulin ang hinahanap ng tao. Ang hinahanap po ng tao, unang-una po, ay contact number, hotline. Yan, ang hinahanap. Facebook page na sumasagot sa mga concern o issue po na gusto po nilang malaman. Dahil ang mabilis na komunikasyon ay maaaring makapagligtas po yan ng buhay. Maaari din pong makapagpawala ng mga agam-agam. Pwede rin pong makapagpawala po yan o mas makapagpatibay po yan ang tiwala ng mamamayan. Dahil po yung serbisyo po na hindi matawagan ay mahirap pong maramdaman. Okay, I will give example Meron pong mga proyekto po ang atin pong lungsod. Meron pong mga ayuda yan. Kalakip po niyan yung mga tanong. Ano po yung tanong? Simple lang, saan, paano, sino-sino, or paano makaka-avail, or paano, alam niyo na, ang proseso, requirements, or what. Importante po na nasasagot po ang mga inquiries ng mga tao. So yun po yung akin pong sinuggest regarding po sa kung alam nyo na para mas makuha po natin yung pakikipagtulungan ng atin pong komunidad, dapat po nagsisimula po sa atin pong mga pages, nagsisimula po yan sa atin pong mga numbers. Kasi ako, in my experience, naka-experience na po ako ng ganun na sinubukan po nating mag-PM sa page, sinubukan po nating tumawag, wala pong sumasagot, di ba? Kaya hindi po ako nagsasalita dito as alam niyo na, media practitioner or alam niyo na, bilang Kuis Gerald o concern ng bayan. Nagsasalita po ako dito bilang ordinaryong mamamayan na even me, experience ko po yan Kaya yun po yung gusto sana nating maipanawagan o mangyari na kahit papano mag-improve po yung atin pong komunikasyon, lalong-lalo na po sa atin pong komunidad. Diba? So, nagpapasalamat po tayo kasi nga kalimitan o karamihan po sa ating pong mga departamento ay active naman po ang pages, active naman din po ang mga contact numbers. Meron lang din po talagang alam niyo na, tsumatsablay. Okay, ibig sabihin ng tsablay, tsamba na sablay. May pwedeng minsan active, minsan hindi. Sa atin kasi ang gusto sana nating mangyari at pinapanawagan sana natin maging active na talaga, 'di ba? Para at least happy na lahat. Para at least kapag ka merong concern o
o merong gustong malaman ng tao, bukas po ang komunikasyon, 'di ba? So, yun po. At lahat po ng mga nasa online world, maraming salamat po at patuloy ko pong hinihingi ang inyong pong mga likes and shares para po at least mas marami po tayong mas mapalagana po natin ang impormasyon regarding sa ating pong mga pinag-uusapan. 'Di ba? At isa rin po sa mga sa mga atin pong pag-uusapan ngayong gabi, ito nga rin pong ito rin pong mga programa po para sa mga wait lang. Programa para sa mga senior, PWD at solo parent. Okay, so ito po yung binahagi po ng atin pong Kapitan Kuya Mar Jimenez po ng Barangay Don Bosco. Sabi niya po rito, okay, programa para sa mga senior, PWD at solo parent ng Barangay Don Bosco. Ibinahagi naman ni Kapitan Mar Jimenez ng Barangay Don Bosco ang ilan sa kanilang mga ordinansa para sa mga senior citizen, PWD at solo parents. At dito natin nakita yung tunay na sukatan ng serbisyo, hindi lamang sa laki ng proyekto, kung paano inaalagaan ng sektor na higit na nangangailangan po ng suporta. Dahil ang mahusay na barangay ay hindi nag-iiwan o nang iiwan ng sinuman. At napakasaya at napakagandang pakinggan na ang senior citizen, PWD at solo parent ay prioridad po ng Barangay Don Bosco sa pangunguna po yan ng atin pong Kapitan Kuya Mar Jimenez. Di ba? So, yun po yung importansya ng mga forum na ito Nalalaman natin na merong mga programa ang barangay na kung saan talagang napaka-importanteng malaman. Yun nga, na pag-usapan din regarding sa forum na yon, na ang lungsod ng Parañaque ay merong tinatawag na ayuda para sa mga ating mga senior citizen. Kumbaga sa magkahiwalay yung sa city at saka yung sa barangay. Narinig ko po yan sa kanila Kaya doon makikita natin na ang barangay ay sa pangunguna nga po ng mga nabanggit kong mga kapitan, prioridad po nila yung serbisyo na ramdam, di ba? So, isa pa po sa napag-usapan doon po sa atin pong forum, ito pong panawagan po yung ito pong yung partisipasyon. Okay, medyo na tayo Pero yun po yung sinasabi ko na isa po sa mga ipinanawagan po yan, yung participation ng komunidad. Ayon naman kay Kapitan Noel Haplos ng Barangay San Isidro, importante po ang participation ng komunidad at pakikipagtulungan sa barangay. At tama po siya. Dahil kahit gaano kaganda ang programa, kung walang pakikiisa ang mamamayan, hindi lamang responsibilidad ng barangay ang pag-unlad. Alam niyo po kung bakit? Kasi pag walang pakikiisa ang mamamayan, mahihirapan pong magtagumpay ang barangay. Responsibilidad din po ng bawat residente. Dahil ang pagbabago ay hindi lamang nagsisimula sa barangay hall. Nagsisimula po ito sa bawat tahanan. For example, sa kinakaharap po natin na problema sa atin pong lungsod, ito pong kriminalidad. 'Di ba? So, meron pong ordinansa or batas, halimbawa po ng curfew. Okay? So, saan po ba yan nagsisimula? 'Di ba po sa atin pong mga tahanan? Lalong-lalo na po sa mga magulang. 'Di ba? Alam naman na po natin may curfew
O dapat yung anak natin, hindi na natin pinalalabas. Pangalawa, yung problema po natin sa baha. Isa po sa solusyon, ito munting payo lamang po, na ang problema sa baha, ang isa pong cause niyan ay ang madumi na kapaligiran. Ngayon, kung sa atin pong bakuran ay hindi po magsisimula ang kalinisan, wag na po tayong umasa na masolusyonan pa po natin ang baha. Bakit po? Dahil po ang lungsod ng Parañaque ay isa po sa pinakaaktibo na lungsod. Isa po yan sa aktibo na lungsod na kung saan talagang makikita po natin araw-araw na nililinis po ang atin pong kapaligiran. Pero kahit po araw-arawin yan, kung tayo naman po ay araw-araw ding magdudumi at araw-araw ding magtatapon sa maling tapunan, araw-araw din po tayong peperwisyuhin ng sinasabi nating baha kung hindi po natin ito aagapan. Kaya ito pong sinasabing partisipasyon ng komunidad ay importante po ito. Kasi kahit anong programa ang gawin ng atin pong lungsod, kung tayo pong mismong mga residente ay pasaway at hindi po marunong sumunod, ay asahan po ninyo na lalo tayong mahihirapan na ma-recover ang atin pong lungsod kontra po dyan sa baha na yan, kontra po sa kriminalidad na yan. Kaya po, ang panawagan po ng concern ng bayan ay partisipasyon ng komunidad. Yan din po ang panawagan ng atin pong kapitan dito po sa Barangay San Isidro na si Kapitan Noel Haplo. So, alam nyo, kasi nga po, hindi po talaga kaya kapag barangay lamang ang kikilos. Hindi po talaga kaya yan. Kasi simpleng simpleng logic lang Kapag matino ang residente, kapag matino ang mamamayan, matino rin ang barangay. 'Di ba? Vice versa yan Kasi kapag naman ang residente matino at ang barangay naman hindi, ay madaling makita. 'Di ba? Madaling masolusyonan din 'yan. Kasi alam naman natin kada ilang taon may election 'di ba? So hindi naman natin pwedeng iboto yung atin pong mga mamamayan, 'di ba? Kaya alam nyo na kapag maayos ang lungsod, maayos ang komunidad, maayos po ang participation ng komunidad sa ating pong barangay, aayos po ang ating barangay, aayos po ang ating pong lungsod. So, sunod, ito po yung isa po sa mga tawag dito, isa rin po ito sa mga pinag-usapan din po sa atin pong forum. Pero bago yan, gusto ko pong batiin si Kuis Jason Ong Pico ng Barangay Dongalo. So, Kuis, magandang gabi sa'yo. Kamusta? Diba? Kamusta dyan, boss? Magandang gabi sa'yo. Salamat sa panonood at salamat at pa-share mo naman to sa mga tropa natin dyan, sa mga tropang Dongalo natin. So maraming salamat boss, salamat. At sabi po dito ni si Dang Tala, good evening po. So good evening din po. At maraming salamat po at kindly like and share our program. Diba? So dito po sa forum natin ay napag-usapan din po yung isa sa mga statement po ng atin pong panauhin. Ito pong si Attorney Arcal Astorga. Okay? Sabi po niya dito, isa po itong matapang na pahayag, Okay? Sabi po niya, in my 12 years as president of the federation, with 65 HOAs and more or less 14,000 household, hindi po namin naramdaman ang barangay. Yan po yung kanya pong sinabi. Okay, mga kababayan, maari pong may sumang-ayon, maari mang hindi, merong pong sasang-ayon, maaring merong hindi. Ngunit ang mahalaga po kasi rito, nalabas po yung saloobin ng isang individual. Dahil ang layunin po ng forum
ay hindi para magpalakpakan lamang po tayo, kundi upang magkaroon po ng tapat na usapan. At minsan po, ang mga mahihirap na tanong ang siyang nagbubukas po ng daan para sa mas mabuting serbisyo. Okay? So, yun po yung akin pong insight po regarding dyan, na lahat naman po tayo kasi may karapatan pong maglabas ng saloobin. Lalo't lalo na po, ito po yung atin pong nararamdaman. Kaya po sa lahat po ng mga taga Barangay BF, di ba? Naway ito po yung maging isang bukas na usapin para po sa atin pong mga lingkod bayan, hindi lamang po sa BF. Kabilang na rin po ang iba pa pong barangay, yung iba pa pong 15 na barangay, ano, na ito pong mga ganitong klaseng forum po ay importante. Kasi dito po nagkakaroon talaga ng usapin eh. Dito po nabubukas yung insights po ng bawat isa. At hindi naman po natin masisisi si Atty. Arca Lastorga kung bakit niya po nasabi yung ganun pong statement. Dahil nga po sabi ko nga, lahat po tayo dito ay meron pong karapatan na magsalita regarding po sa atin pong mga nararamdaman, especially when it comes to public service. Kaya, yun po yung mga nabanggit natin na mga segment po na pinag-usapan noon po sa forum, at marami pa pong iba kasi hindi pa po tayo tapos na himayin ang mga nangyari ng media forum, dahil nandyan pa po yung mga statement po ni Kapitan Alvarez, nandyan din po ang statement po ng atin pong kapitan sa Barangay Don Galo, si Lola Cap Marilyn. At sa susunod po na mga araw, yun nga po, yung clips po nila, talaga pong ilalabas natin, dahil nga po yan po ay kailangang malaman ng kanila pong mga nasasakupan. At pagpasensyahan nyo nga po, dahil nga ang atin pong himpilan ay yun nga, ini-edit pa po yan, at talagang hinihimay pong maigi para at least maiparating po namin yung information po ng maayos. At mga kababayan, iisa lamang po ang mensahe ng media forum na po na yan. Ang Excellence in Barangay Governance ay hindi lamang tungkol sa proyekto, hindi lamang tungkol sa mga programa, hindi lamang po ito tungkol sa mga opisyal. Ito po ay tungkol sa relasyon ng barangay at mamamayan, pakikinig, pakikipag-usap, at pakikipagtulungan at pananagutan. Dahil sa huli po, ang pinakamahusay na barangay ay hindi lamang sa nasusukat sa dami po ng proyekto, kundi sa dami ng mamamayang nagsasabing ramdam namin ang aming barangay. Diba? So yun po yung statement po natin regarding po sa nangyaring forum na yan. Dahil po, kapag may komunikasyon, meron pong partisipasyon. Kapag merong participation, asahan nyo po na merong pagbabago. Asahan nyo po na merong progreso. Asahan nyo po yung meron pong magandang resulta yan. Diba? Kaya yun po yung mga kaganapan po sa ating pong nagdaang forum. So maraming salamat po sa patuloy na pakikinig hanggang ngayon At alam naman po natin na marami pa po tayong kailangang pag-usapan ngayong gabi. At Mag-share lang po tayo Okay, mag-share lang po tayo ng atin pong programa ngayong gabi. So maraming salamat po at binabati ko po kayo at pwede nyo po ba na i-comment kung ano pong barangay kayo at saan na po nakaabot itong pong programa natin ngayong gabi. Diba? At ito rin po yung tanong ko, meron po ba kayong sa mga susunod po bang forum, meron po ba kayong gustong marinig, or meron po ba kayong gusto na maitanong, or meron po ba kayong lingkod bayan na gustong marinig yung kanila pong mga alam nyo na, yung kanila pong mga accomplishments, di ba? Or meron po ba kayong gusto naming imbitahin, di ba? Na departamento or barangay, di ba? Meron ba kayong gustong lingkod bayan na marinig sa mga forum na katulad po na nangyari nung Webes? I-comment nyo po or message nyo po sa amin kung gusto nyo po bang marinig ang inyo pong kapitan sa mga forum na yan.
comment nyo po sa amin, i-message nyo po sa amin at sisikapin po ng amin pong himpilan na imbitahin. Pero hindi po namin control kung dadalo po sila. Ayan. Kasi alam naman natin, ang pagdalo sa mga gantong klaseng forum, may kaakibat po yan na responsibilidad. Diba? Kaya sabi po ng akin pong tita, good evening to all. Tita, kamusta po? Magandang gabi. Diba? And tsaka medyo pipihi tayo ng konti sa mga nangyayari ngayon sa atin pong national speaking po sa nangyayari ngayong mga kaguluhan sa mga eskwelahan. Nandyan po yung sa Tacloban na nagkaroon ng alam niyo na yung nagkaroon po ng kaguluhan po sa mga tawag dito eskwelahan, di ba? Nagkaroon ng fire shooting at nakakalungkot po kasi minor de edad po yung mga sangkot at ganun din po yung mga nasawi. Kaya medyo alarming po itong issue na to. Kaya siguro panahon na rin po ito na marami pong pwedeng pag-usapan regarding that. Pero ako nga nagsasabi, dito po siguro isa rin po ito sa mga hakbangin dahil nga po nung ako po ay bago magprograma ngayon isa po ako sa mga tumitingin sa social media. At isa po sa pumukaw po ng aking atensyon ay ito pong issue regarding po sa atin pong Parañaque National High School, Maine. Okay? At nakakabahala po na nakakalungkot po ang issue na ito. Alam niyo po kung bakit? Kasi po meron pong hindi akma Kasi po dapat ang eskwelahan ay dapat po natututo ng maayos ang mga estudyante at hindi po kung ano-anong bagay ang nangyayari. Kaso sa kasamaang palad at sa hindi maipaliwanag na hakbangin ay nagkaroon po ng mga nakakabahalang concern at eto po yan. Mga kababayan, nakakabahala po ang mga aligasyong kumakalat ngayon na may kinalaman sa umano'y pisikal, verbal. Okay, so ulitin ko po Makinig po kayo maigi at pwede po may share po yung ating pong programa ngayong gabi. Mga kababayan, nakakabahala ang mga aligasyong kumakalat ngayon na may kinalaman sa umano'y pisikal, verbal, sexual at psikolohikal na pang-aabuso sa loob po ng isang paaralan. Totoo man o hindi, ang lahat ng detalye na lumalabas po sa social media, isang bagay ang malinaw. Kapag may mga estudyante at alumni na nagsasabi ng kanila pong mga karanasan, hindi po dapat agad silang patahimikin. Bagkus, dapat silang pakinggan. Dahil ang usapin po dito ay hindi reputasyon lamang ng isang eskwelahan o institusyon. Ang usapin po dito ay kaligtasan po ng mga bata, ng mga mag-aaral. Kung may isang estudyante na natatakot pumasok, kung may isang magulang na nangangambang baka may nangyayaring mali, kung may isang boses po na natatakot na magsalita, hindi dapat tinatanong agad kung bakit ngayon lang ito lumabas o bakit ngayon lang ito nagsalita. Ang dapat pong tanong, ano ang ginawa natin para maging ligtas silang magsalita o mag-share ng kanila pong experience? May sapat po ba tayong mekanismo para magsumbong ng walang takot? May agarang aksyon ba na gagawin o ginagawa para maprotektahan
ang naabusong estudyante. Ang paaralan ay hindi lamang lugar ng pag-aaral. Ito ay dapat maging lugar ng tiwala, respeto at seguridad. Kaya po ang isa sa panawagan po ng concern ng bayan, kung may alegasyon, dapat pong imbestigahan. Kung meron pong biktima, dapat po pakinggan. Kung may pagkukulang, dapat po itama. At kung may pananagutan, pairalin ang hustisya. Dahil ang katahimikan o pagbabaliwala ay hindi solusyon. At ang tunay na malasakit sa mga estudyante ay may kita hindi sa pagtatakip ng problema, kundi sa tapang na harapin ito. Para po sa mga estudyante, para po sa mga magulang, at para sa kinabukasan ng ating mga kabataan, pakinggan natin sila. At tiyaking ligtas ang bawat silid-aralan para sa bata. Ang pangalan po ng paaralan ay hindi agad o hindi nasisira dahil sa paglalabas ng katotohanan. Nasisira po ito kapag may katotohanang pinipiling itago. Ito ay makatao po at nakatuon sa kapakanan ng estudyante. Yan po ang isa sa mga insights po natin regarding po sa issue ng eskwelahan. Alam nyo, ang Parañaque National High School Main, isa po ito sa pinakamalaking high school eh. Kung di po ako nagkakamali, isa po ito or ito po yata yung pinakamalaki na high school dito sa ating pong bansa. Napakarami pong estudyante dyan. At nakakalungkot isipin dahil nga mayroong mga gantong klase ng issue na dapat ang eskwelahan ay nagiging pangalawang tahanan. Yun po yung yun po yung nakakalungkot po sa part na yun, na dapat po imbestigahan, dapat po ay mas pakinggan natin ang mga insights po ng bawat isa. Kasi importante rin yung tinatawag na balance na pag-iimbestiga. Hindi naman po pwede na, alam nyo na, maging one-sided po tayo. Dapat po daan natin sa maayos po at masusik investigasyon. Kaya ito po ay dapat na imbestigahan talaga. Sa Department of Education, School Division Office ng atin pong lungsod ng Parañaque, at sa pamunuan ng Parañaque National High School Main. Okay, so ulitin ko po wait lang, di ko po makita yung akin pong sinulat Okay, ayan. So kindly like and share po ito. Sa panawagan po sa Department of Education, School Division Office ng Parañaque, at sa pamunuan ng Parañaque National High School Main, nananawagan po ang himpilan ng Parañaque Net Radio Worldwide at concern ng bayan para sa isang malinaw, patas at agarang investigasyon sa mga alegasyong ito.
Hindi po ito panahon ng pananahimik. Hindi po ito panahon ng pagtatakipan. Panahon ito ng pakikinig, pagprotekta sa mga estudyante at sa paglalatag ng katotohanan. Ang mga magulang at estudyante ay may karapatang malaman kung ligtas ang kanilang anak sa loob ng paaralan. At ang mga estudyante ay meron pong karapatan na makapag-aral ng walang takot. Ito po call out. Kung walang dapat itago, walang dapat ikatakot sa isang patas at transparent na investigasyon. Hindi po kahinaan ang pag-amin sa problema. Ang tunay po na problema ay kapag may alam na, ngunit walang ginagawa. So ito po ay isang panawagan ng atin pong himpilan sa issue na nangyayari po sa eskwelahan ng Parañaque National High School Main. Hindi po ito simpleng concern o issue. Ito po ay nakakabahala at masalimuot na issue. Kaya nararapat lamang ng agarang aksyon at masusing investigasyon. Kaya yun po yung amin pong panawagan dito po sa concern ng bayan at sa himpilan po ng Parañaque Net Radio Worldwide. At balita nga po namin kanina ay may naganap po na rally dyan po sa labas ng Parañaque National High School. At sa loob po ng akin, alam nyo, sa ilang taon ko na pong paninirahan dito sa lungsod ng Parañaque, at ako rin naman po ay nakapagtapos ng high school dito po sa lungsod ng Parañaque. In my years of, alam niyo na, living in this city. At ako po ay naging mula elementary hanggang high school. Dito po ako sa Parañaque nagtapos. Ngayon lamang po ako nakabalita na mayroon pong nagrally sa tapat ng eskwelahan. At hindi po ito natural sa isang estudyante. Kasi po, ang mga estudyante, dapat po nag-aaral po ito. At ito po ay nag-iisip ng mga kaparaanan kung paano po maging maalwal ang buhay. At dapat po ito ay ang mga estudyante po natin ay nag-aaral ng maayos upang gumanda ang grado, makapagtapos at makahanap ng maayos na kabuhayan, makahanap ng maayos na trabaho. Ngunit sa kabilang banda, meron pong mga pangyayari na hindi po pang akma sa mga estudyante. Na which is yun nga, yung alam nyo na, pagsali sa mga kilusan na kung saan hindi akma sa pagiging estudyante nila. Nakakalungkot isipin na sa kanila pong edad ay nagkakaroon na po sila ng insight na kung saan hindi po tama. Kaya siguro hindi po natin sila masisi kasi nga po merong issue na lumabas or concern na nakakagalit. Pero ito po ay call out din sa mga magulang natin, sa mga magulang natin na nakikinig ngayon. Bantayan nyo po ang inyo pong mga anak. Dahil po ang mga estudyante ay dapat po pumapasok sa eskwelahan para po mag-aral at hindi po para mag-rally. Okay? At hindi po para makipagsigawan dyan sa kalsada. Ang mga kabataan o ang mga estudyante, lalong-lalo na high school, di ba? Kaya dun po sa mga nag-aaya na mag-rally, di ba? Wala pong masama sa paglalahad ng inyo pong mga karapatan o inyo pong sinasabi po ninyong malayang pamamahayag, pero may tama pong pamamaraan. May tamang pong pamamaraan, may tamang platform
may tamang lugar. Diba? May tama po eh. Meron pong proper na paglalahad. Hindi po yung high school pa lamang tayo or high school pa lamang yung mga estudyante ay ayayain na po natin mag-rally sa kalsada. Ito po ay maling pamamaraan. Kasi nga po, ang sinasabi ko rito, ang isa pong high school student ay dapat po pumapasok sa eskwelahan at hindi po nagrarally. Tandaan po natin yan. At bilang isang magulang, responsibilidad po natin ang ating mga anak na bantayan. Kasi alam nyo na, okay? Diyan po nagsisimula, okay? Yung tinatawag na rebellious na yung tinatawag na rebellious instinct natin. Inuulit ko, wala pong masama ang maglahad ng inyo pong saloobin. Ang sa amin lamang po ay meron pong tamang platform. Meron pong tamang lugar, meron pong tamang edad, especially edad eh. Sa kayo nakakita, magyayaya kayo ng rally, yayayain nyo yung mga estudyante, mga menor de edad. Sige nga, kung tama yung pag-iisip nung sino mang nagyayaya na yan, aba, high school, ire-recruit nyo na sa mga ganyang gawain. Isipin mo nga kung tama yan. Hindi po tama yan. Okay? Kaya dun po sa mga magulang natin at sa inyo rin pong mga estudyante, mag-isip po tayo ng tama. At sinasabi ko po kanina sa akin pong panawagan, kinall out po natin yung mga kinauukulan na imbestigahan ang nasasabing masalimuot na issue regarding sa eskwelahang nabanggit. Kaya nga sabi ko nga, bukas po ang himpilan ng Parañaque Net Radio sa lahat po ng mga gustong maglabas ng kanila pong saloobin. Ito pong istasyon ng o himpilan ng Parañaque Net Radio, ito po ay tamang pamamaraan upang manawagan. Tsaka ang init-init ngayon eh. Di ba? Mainit ngayon eh. Okay? So, in behalf of the kung sino man pong grupo yan o ano mang pong klaseng society meron yan, inuulit ko, mga minor de edad po yan, mga high school student po yan. Wag naman po sana nating taniman ng mga bagay-bagay na kung saan hindi naman akma sa kanilang mga edad. Di ba? High school student, tuturuan nating mag-rally, tuturuan nating makibaka ng makibaka. Wala namang problema yan. Sabi ko nga, basta nasa tama. Minor de edad, tingin ko mali yan, di ba? So, yun lamang po. Yung sa atin pong issue ng yun po sa ating pong issue ng regarding po sa ano na yan, sa issue po sa nasabing eskwelahan. Kaya nga sana bantayan nating maigi ang atin pong mga pamilya, especially po yung mga high school student, college student, mga estudyante natin kasi medyo malalaho ang mga nangyayari. Kanina meron pong nakita, yun nga, yung sa Tacloban, yung nagbarilan, di ba? Meron naman sa May Cavite, nagsaksakan. Ito naman sa eskwelahan natin dito sa lungsod ng Parañaque, nagkasubukan, di ba? Buti ka pa akong patulas. So nagkasubukan, di ba? Kaya nga yun yung ating panawagan dito sa atin pong programa ng himpilan ng Parañaque Net Radio Worldwide. At lubos po tayong nagpapasalamat sa lahat po ng mga nanonood. At sabi po dito ni Jasmina Entanes, Barangay BF Homes, yun. May nakikinig pala sa ating taga BF. Maraming salamat po sa inyo, sa inyo pong panonood at pakikinig po sa atin pong programang concern ng bayan. At hindi pa po tayo natatapos. Meron pa po akong isang concern na kung saan lilinawin po natin sa taong bayan,
Okay? Ito po yung regarding sa atin pong okay, so kindly like and share po Ito po ay ito pong sunod ko pong ita-topic or ito pong sunod na ating pag-uusapan. Hindi po ibig sabihin na zero o wala ng droga sa lungsod. Okay, ito po yung regarding po ito sa drug cleared, di ba? Kasi kanina nga ibinalita po ng atin pong lungsod ng Parañaque na drug cleared po ang 16 barangay. Okay? 'Di ba? So lilinawin po natin ito. Kasi hindi po ibig sabihin na zero o wala ng droga sa lungsod kapag idineklara itong drug cleared ng PIDEA. Ayon sa mga alintuntunin ng Dangerous Drug Board at PIDEA, ang drug cleared ay nangangahulugan ang isang lugar ay dating apektado ng droga. Ngunit matagumpay na sumasa ilalim sa barangay drug clearing program at naabot ang mga itinakdang legal na restrikto. Okay. Sa lahat po ng atin pong mga kababayan dito po sa lungsod ng Parañaque, upang mas madali itong maunawaan, narito po ang mga pangunahing kaibahan at patunay. Ano po ang ibig sabihin ng drug cleared? Okay, wait lang ba yun, kung makita. Ayan. Ano ang ibig sabihin ng drug cleared? Ang pagiging drug cleared ay patunay na gumagana at epektibo ang mga programa ng lokal na pamahalaan laban sa droga. Na ibibigay po yung mga status at ito kapag na-meet ng mga barangay sa Parañaque ang mga sumusunod. Una, accounted ang drug personalities. Ang mga kilalang dating user o pusher sa watchlist ay sumailalim na sa mga intervention o rehabilitation programs. Kawalan ng aktibong pasilidad, walang natukoy na drug den, laboratorio o taguan ng droga sa kasalukuyan. Pangatlo, aktibong pamamahala. May aktibong kampanya ang barangay, anti-drug council o departamento ng lokal o opisyal ng ating pong lungsod. At kasama na rin natin yung sangguniang kabataan para sa mga drug awareness. Drug cleared, ano po yung pagkakaiba niya sa drug free? Magkaiba ang dalawang terminong ito. Sa opisyal na kahulugan ng pamahalaan, okay? Drug cleared, dating apektado ng droga, ngunit naayos at patuloy na iminomonitor ang mga dating sangkot sa tulong po yan ng rehabilitasyon. Yung drug cleared naman po, mga lugar na kailanman ay hindi nakapagtala ng anumang uri ng illegal na aktibidad ng droga na binalidate din ng PIDEA. Okay? Bakit may nahuhuli pa rin may droga? Okay? Maaari pa rin makasamsam ng droga o makahuli ng mga individual sa isang drug-cleared na lungsod. Ayon po sa PIDEA, hindi mawawala ang status na ito basta't ang mismong lokal na pamahalaan o barangay ang nakatuklas. Nag-ulat at umaksyon sa bagong pasok na illegal na aktibidad. Gayunpaman, ang certificate na ito ay binalisangkas para bawiin o revoke
kapag napatunayang nagpabaya ang mga lokal na opisyal at bumalik ang talamak na bentahan ng walang ginagawa na hakbang ang komunidad. So malinaw po sa atin pong research ayan. Okay? So ni-research po nating maigi. Ano po ba ang drug cleared na sinasabi? Ito po ba yung pag sinabi po ba nating drug cleared wala ho na kayong mababalitaan na may droga sa komunidad? Hindi po ganon. Ang ibig sabihin po ng drug cleared, ito po ay base po doon sa ating pong research, base po sa ating pong source, ito po ay ang drug cleared po ay meron pong dating apektado, ngunit naayos at patuloy na iminomonitor ang mga dating sangkot. So, ibig sabihin, meron pong maayos na programa kontra illegal na droga. Oh, malinaw diba? Malinaw po yan. So, kung dineclare po ng PIDEA ang 16 barangay as drug cleared, ang tanong naman kasi, meron ba? 'Di ba? Or sapat ba ang programa para po labanan ang ipinagbabawal na gamot? Kasi yun po dapat ang tanong at hindi po sana tayo nagtataka kung bakit dineclare po ng PIDEA. Kasi magkaiba po ang drug free sa drug cleared. Inuulit po natin 'yan. Ngayon, kung sinabi pong drug cleared ang lungsod ng Parañaque, yung 16 na barangay, nararapat lamang dahil po aktibo ang atin pong mga programa regarding po sa paglaban ng illegal na droga. Kaya wag po tayong magtaka or wag po tayong alam nyo na, mag-agam-agam dito sa ating balita na to. Kasi nga, ang ating pong lungsod ay patuloy na gumagawa ng mga programa o hakbangin para po sa mga biktima ng ipinagbabawal na gamot. Kasama na rin po yung pagtugis sa mga, alam niyo na, gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Oh. So ulitin ko po sa lahat po ng mga bagong tagapakinig natin, ito nga kasi kapag kasi hindi tayo nag-research o hindi natin tiningnan, medyo ma-out of context tayo 'di ba? Kasi nakita natin yung mga comments or what na bakit nagtataka na alam niyo na binabash yung 16 barangay drug cleared. Baka hindi lang natin naiintindihan yung salitang drug cleared, 'di ba? Or yung tinatawag na ano ba yung drug cleared talaga? Yun ba yung ibig sabihin nun? Wala nang droga sa lungsod? Hindi po ganon. Base po ito sa research po natin 'di ba? Magkaiba po kasi yung termino na ginamit, Yan po yung dapat nating atin pong tawag dito, iniintindi rin, Okay? Ulitin ko po. Hindi po ibig sabihin na zero o wala ng droga sa lungsod kapag idineklara itong drug cleared ng PIDEA. Ayon sa mga alituntunin ng Dangerous Drug Board, ang drug cleared ay nangangahulugan ang isang lugar ay dating apektado ng droga ngunit matagumpay na sumailalim sa barangay drug clearing program at naabot ang itinakdang legal na restrikto. Upang mas madali itong maunawaan, narito po ang mga pangunahing kaibahan at patunay. Ano ang ibig sabihin ng drug cleared? Ang pagiging drug cleared ay patunay na gumagana at epektibo ang mga programa ng lokal na pamahalaan laban po sa droga, na ibibigay ang status na ito kapag na-meet ng barangay ang mga sumusunod. Una, accounted ang drug personalities. Pangalawa, kawalan ng
aktibong pasilidad o drug din. Pangatlo, aktibong pamamahala. So, ang atin pong lungsod ay may aktibong kampanya kontra droga. Yung atin pong LGU ay meron pong mga programa na kung saan masusing ginagawa upang mawala o patuloy na labanan ang illegal na droga dito po sa ating lungsod. Ngayon, magkaiba po yung drug cleared sa drug free. Ang drug cleared po, ito po yung mga apektado o dating apektado ng droga, ngunit naayos at patuloy po na minomonitor ng atin pong mga lingkod bayan, ng atin pong departamento dito po sa lungsod. Sa tulong po yan ng rehabilitation. Yung drug free po, ito po yung mga lugar na kailanman ay hindi nakapagtala ng anumang uri ng illegal na aktibidad ng droga na binalidate din ng PIDEA. So, ibig sabihin, hindi po itinatanggi ng ating lungsod na meron po talagang nangyayari na aktibidades tungkol po sa illegal na droga ang atin pong lungsod. Pero idineklara po itong drug cleared. Bakit po? Kasi po meron po tayong programa para po sa mga biktima. At hindi lang po ito basta programa. Ito po ay programa na kung saan epektibong nilalabanan ang illegal na droga. Ang drug-free naman po, ito po yung mga lugar na kailanman hindi napasukan ng ipinagbabawal na gamot. Ang tanong kasi, bakit may mga nahuhuli pa rin kahit drug cleared na? Maaari pa rin pong makasamsam ng ipinagbabawal na gamot o makahuli ng mga individual sa isang drug cleared po na lungsod. Ayon sa PIDEA, hindi mawawala ang status na to basta ang mismong lokal na pamahalaan o barangay ang nakatuklas, nagulat at umaksyon sa bagong pasok na illegal na aktibidad. Gayunpaman, ang certificate na ito ay maaaring mawala o ma-revoke kapag napatunayang nagpabaya ang mga lokal na opisyal at bumalik po yung talamak na bentahan at walang ginagawang hakbang ang komunidad o ang atin pong pamahalaan. So yun po yung paliwanag na drug cleared po ang lungsod ng Parañaque, yung 16 na barangay, dahil po meron po tayong epektibo na solusyon kontra ipinagbabawal na gamot. So, sana po ay naiintindihan po ninyo yan. Okay? Kasi po ako po, bilang isang ordinaryong mamamayan, bago po siguro tayo magbigay ng question, komento, mag-research po muna tayo. Kasi baka mamaya hindi natin alam ang ibig sabihin. Okay? Kaya ako, naniniwala ako na meron po talagang, nakikita nyo naman, dito po sa himpilan ng Net Radio at sa mga iba po naming unit, nakikita nyo naman kung paano po hinuhuli, 'di ba? Kaya hindi po ibig sabihin na wala na pong nagaganap na aktibidades. Ang ibig sabihin lamang po ng drug cleared ay meron pong matibay na kampanya ang lungsod kontra illegal na droga at yung mga nabiktima meron pong rehabilitation. Hindi po natin maitatanggihan at talaga naman pong meron talaga. Ang 16 barangay at ang lungsod natin, meron po talaga mga programa yan. Kaya yun po yung sana naiintindihan po natin yung akin pong gustong ipaliwanag po sa inyo. Okay? So, maraming salamat po sa inyo pong oras na sinamahan nyo po ako sa episode po or sa oras na ito ng episode or araw po ng Concern ng Bayan. Ngayon nga pong sa ganap na 9:17 po ng gabi or 9:18 ng gabi. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo sa patuloy po ninyong pagsuporta sa himpilan ng Parañaque Net Radio at sa Concern ng Bayan at sa lahat po ng mga nanonood sa akin. Patuloy niyo po akong suportahan sa pamamagitan po ng pag-like, pag-comment, pag-share po at pag-komento sa lahat po ng mga ina-uploads po natin. Maraming salamat din po sa patuloy na
pag-like sa ating pong programa dahil nga ngayon estimated po natin nasa 52,000 plus ang followers po ng Net Radio Worldwide, at sinabi ko nga po nung forum nung nakaraan, ito po ay nagsimula sa zero. Diba? So hindi po tayo bumili ng page, hindi po tayo bumili ng comments or likes, ito po ay organic, diba? Kaya tayo po ay nagpapasalamat at patuloy nyo rin pong suportahan ang programa ng Parañaque Net Radio Worldwide sa pamamagitan din po ng pagsuporta sa mga iba't ibang programa ng himpilan na ito. At muli, ito nga po ay sana na intindihan nyo po at nakapagbigay po ako sa inyo ng impormasyon na alam nyo na importante po na alamin natin para po at least tayo po ay maging progresibo at meron pong makabuluhan na kaalaman para po sa ating lungsod. At muli, magkita-kita po ulit tayo sa susunod po na Lunes, ano? At kaya sabi ko nga, kung meron po kayong mga concerns or message nyo lang po kami at binabasa po namin yan isa-isa. So maraming salamat po sa inyo at doon sa mga patuloy na nanonood sa akin at patuloy na sumusuporta sa CNB. Maraming salamat po sa inyo, and naway nasa inyo nasa mabuti po kayong kalagayan palagi. Stay safe, di ba? Mag-ingat po kayo sa inyo pong mga ginagawa at naway palagi kayong nasa maayos na kalagayan. Naway palagi kayong merong hain sa inyo pong hapagkainan. Naway alam naman po natin na hindi po tayo pababayaan ng ating pong may kapal, ng ating Diyos. Syempre, papasalamat tayo ng lahat ng ito ay kanya pong pagpapala, at papasalamat din ako syempre sa patuloy po ninyong suporta. At muli, syempre, ang concern ng bayan ay naniniwala na kapag merong ipinarinig, meron pong makikinig. At kapag merong nakinig, meron po yang kaakibat na aksyon. Ayun. So, maraming salamat po muli. Magkita-kita tayo susunod na Lunes dito po sa himpilan ng Parañaque Net Radio at sa concern ng bayan. Muli, yours truly, Kuis Gerald po ng concern ng bayan. Makita-kita po ulit tayo susunod na Lunes. To God be all the glory. Maraming salamat po.